Kahit hindi na siya tumawag sa akin, tumawag siya sa mama niya, sa mga kapatid niya, tawagan niyang okay siya, okay na ako. Willing akong mag-let go. Sabi ko lang dun sa mga taong nanguhusga kay RJ, di nyo alam kung ano sitwasyon namin sa bahay, di nyo alam kung gaano kami kasaya, kung gaano sila kasaya magkasama. Kaya wala kayong karapatang magsalita sa kay RJ na masyadong below the belt na yung mga sinasabi nyo sa tao. Posibleng nakakaranas ng emotional at financial distress ang missing bride-to-be na si Sherry De Juan, ayon sa paunang investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD. Ayon kay QCPD District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, lumabas sa initial review ng data mula sa mga electronic device ni Sherry, na kilala rin bilang Sarah, ang pag-aalala nito sa kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama, at sa mga gastusin na kaugnay ng nalalapit na kasal. Ibinunyag din ni Silvio, na may nakita silang ilang sensitibong online searches ni Sarah. It's revealed that prior to her disappearance, she had conducted online searches on medication. The QCPD treats this case with utmost seriousness and sensitivity, aniya. Yun nga, kung nakikinig ka ngayon, hiling lang namin as family, ako personally, if naririnig mo to, balik ka na. Yun lang naman yung hiling namin ngayon yung ngayong Pasko yung makasama ka namin, mabuo tayo ulit. Ano paramdam mo sa amin, especially sa mama at papa mo, o sa papa mo din, kasi mag-birthday na siya itong December 25 din, sabay sa Pasko. Sige po, tatanggapin na namin na possible po na nagkaroon nga po ng financial stress or emotional stress po yung girlfriend ko, yung fiancé ko. Natanggapin na lang din po namin yun. Ang gusto lang talaga namin malaman po, sir, kung ano po yung susunod na steps. Kung ano po yung susunod na hakbang po para makita po yung girlfriend po namin. Matatanda ang iniulat ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes na nawawala si Sherry noong December 10, matapos lumabas upang bumili lamang ng sapatos para sa kanilang kasal, na nakatakda sanang ganapin noong December 14. Na may problem dun sa mga finances. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Kailangan niyang mag-rest or magbakasyon for a while. Samantala, mariing itinanggi ni Mark ang pahayag na dumaranas ng financial o emotional distress ang bride-to-be, dahil covered naman daw umano ng HMO ni Sherry ang medical bills ng tatay nito, at sobra-sobra naman daw umano ang budget nila para sa kasal. Sabi niya, pa, huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi yung gastusin sa kasal namin, wala na, tapos na po yun pa. Wala na tayong problema doon. Patungkol doon sa gastusin, doon sa hospital, wala pong binabayaran doon. Kasi una, senior po ako. Ang kumbaga, ang inaano lang namin doon, yung pamasahe papunta doon. Nasara, bumalik ka na po. Bilang isang tatay, hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin po ako na buhay pa rin po itong anak ko po. Na umaasa pa rin po ako na babalik siya. Nag-search yung kapatid ko about sa mga ganyang gamot. Lalo na pagdating sa vitamins ni Papa. Pero yung sinasabi nila na gamot na ganon, nakakainis lang kasi alam naman namin parehas na hindi totoo. Makatulong, tumulong, inopen talaga namin kasi medyo blanco na yung namin. Itong darating na birthday ko po sa December 25, sana regalo mo na lang sa amin na magkita po tayo. Sa gastusin namin, kumbaga yung sa gamot, walang problema doon. Yung check-up, yung bayad doon, sagot po yun, sir? Yung libre na po yun. Nalilibre po yun. Kaya kung talaga sa financial po, wala po talaga. Sa totoo lang, itong gastusin namin sa kasal, nito, tapos na, wala na kaming problema dito. Mayroon na nga kaming nakatabi na para sa pagkatapos kami kasal, magpapatayo kami ng bahay. Bilang pamilya na nagkakaproblema kami ngayon, para masakit din sa amin kasi yung mga sinasabi nyo, walang katotohanan yun. Kasi hindi niyo alam yung pangyayari katulad nung yung mapapangasawa ng anak ko na parang nagiging suspect na siya. Hindi po yung totoo.
siya yung isa sa talaga na kinukonbinsi natin na kung pwedeng sabihin lahat, kung wala nang hanggat maaari sabihin niya kung ano talaga yung punot dulo. I think siya ang makakapagbigay sa amin talaga rin ng magandang statement. Doon sa Bakit talaga na umalis si Miss Shira. So far, sabi naman niya wala silang pinagawayan or recently. Kaya yun din ang pakiusap namin sa kanya. Hanggat maaari, sana makipag-cooperate ng full cooperation. may napansin po ba kayong kakaiba kay Mark? Pinag-aaralan pa po natin. No? Nakuna naman namin siya ng statement and continuous yung investigation. Along the way, daily naman kami magmi-meet niya ng SIT for any updates and meron naman din tayong Viber group. Lahat po ng result or action taken ng tropa, ng mga follow-up and investigators, na-update tayo. Yun ang isang best practice natin. So, pwede po natin sabihin, sir, nakatutok ngayon lang ang investigation kay Mark. Kasama siya. Isa siya sa kasama. Kaya from time to time, tinatanong natin kung pag meron tayong gustong sabihin or i-ask. Very cooperative naman si Mark. Ne, kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka. Ilang araw na kami naghihintay sa iyo, ilang araw na kami walang tulog, kahanap sa iyo. Lahat ng paraan, lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin. Mahanap ka lang. Ito sana yung araw na pinakamasaya para sa atin dahil first time sa magkakapatid natin na may ikakasal. Pero ito kami ngayon, naghahanap sa iyo. Sana okay ka lang at makita ka namin. So wala din nababanggit po sa inyong problema? Wala, sir eh. Ang puro pinag-uusapan namin about sa kasal nila eh. Kasi mas excited pa nga yun kesa sa atin na. Lahat ikaw? Oo. Bawat pangyayari itong araw na yun, mula umpisa hanggang dulo. So, I think mula alas 9 yata ng gabi, I think mga 3 or 4 ano po yung possible na reason kung bakit masakali baka umalis si Sarah o kung bakit possible na nakuha siya, mga ganun. Yung mga usual, kumbaga parang yung yung state niya, ano bang nararamdaman, kung mayroong unusual, yun po yung mga usual na tinatanong ko. So kung mapupunta din po sa akin, okay lang naman po kasi unang-una po, alam na kaya yung dahil po naman sinasabi kami po magkakapamilya po yung nakakaadam po ano nangyari. Ako po personally nakausap niya that day, ako po personally lagi nga nakakasama. Kaya wala naman po akong dapat ikatakot kung sakaling yung investigation na yun papunta po sa akin. Kinuhanan po kami ng mga statement tapos pinadala po sa amin yung yung laptop na ginagamit ni Sarah para sa akin yung trabaho. Yung si RJ po nasa kabilang kwarto tapos ako dito sa labas. Tapos kinausap kami halos puro ganun din po yung tanong, paulit-ulit lang po yung tanong sa amin. About kung lahat daw ng mga pwede naming sabihin para makatulong sa investigasyon. Ganun po. Oo. Ano mga nabanggit mo doon? Yun nga po, yung mga tanong kasi nila about kung may napapansin daw kami about kay Sarah bago yung pagkawala niya. So, sabi ko naman wala kami napapansin kasi ang puro namin pinag-uusapan about dun sa kasal na mangyayari sa kanya. Actually, mas excited pa nga yun. Nagpaplano nga kami ng mga sayaw na gagawin nila. Opo, dito po siya. Kasi nga po, 2023 pa po kami na-engage. Kaya nung pinagpaplanuhan po namin siya ng 2024 up until 2025, planado na po talaga na. Wala naman po kung nakita kong alinlangan from her po. Kahit natagal yung naging preparation namin. Kasi sabi mo, 5 taon na din kayo nagsasama. Wala po ako ang kanyang unang boyfriend po. So mga mga kakilala niya po malalapit na kaibigan. Ako po personally as her boyfriend po, hindi niya po kayang gawin yun. Wala po siyang nakakausap na ibang lalaki. Hindi siya nag-entertain ng mga ganyan. Ayun po, yun. Tsaka yung sinasabi nila baka ka-work din. Kasi sinasabi ko na rin na karamihan ng katrabaho ni Chef, puro babae sila. Ayun po, kung mahal kong napapanood mo,
ano po, alam mo naman na ikaw yung babae, hindi ko sinusukuan, hindi kita, at hanggang ngayon hindi kita susukuan. Hanapin ka namin, balik ka na, kung kaya mo mag-text, mag-chat, pabalik ka, tatanggapin ka namin ng buong buo. Walang gaya ng pagtanggap mo sa amin ng buong buo, gaya ng pagtsatsaga mo sa amin, tatanggapin ka namin. Ang mahalaga, makabalik ka, mayakap ka namin.